Tuloy ho natin mga punto de vista nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago ho natin pagpatuloy ang video na yan, pasadaan ho muna natin itong mga maiinit na kaganapan sa mundo ng social media na kung saan namamagasa pa ho itong mahilig mang 11 ay yung mga minority dyan sa Senado na magkakaroon pa rin ng regodon sa Lunes. Ping, kalmahan nyo lang. Huwag masyado mainit. Kayo talaga, oo. Ano ho yan kumbaga nagpapasibol ho sila ng kalokohan ngayong mga panahon na to. Yung tipong alam naman nila na wala silang maliligawan. Nag-umpisa ho yung kabalbala na yan doon sa interview nitong si Erwin Tulfo dito kay Ma'am Pinky Webb na kung saan 1 hanggang 2 membro ng majority konti na lang lilipat na sa minority. Ganyan ho ang mga yan. Ilinalagay ho nila sa bingit ng alanganin yung iba nilang mga kasama. Ay hindi pong wala na kayong choice. Yan lamang nabanggit na namin yan. At talaga meron naman kayong kinaharap na problema. Dito na kayo sa amin. Ano ba sinabi ni Senator Rodante Marcoleta dito sa doon sa nauna nating video? Ang base daw sa sinasabi nitong si Senator Jinggoy Estrada, simple lang daw ang gusto mangyari ng iba nilang kasama. Hindi ko sinasabing partikular yan si Ping Lacson Boytago Ang sinasabi daw ng mga tumatawag dito kay Senator Jinggoy Estrada, simple lang naman. Sumama ka lang sa amin, wala ka ng kaso. Ganon ho sila kagaga. Diba ganon ho sila katitindi? Kaya ho nilang gawin yon para lamang maagaw dito kay na Senator Alan Peter Cayetano ang liderato ng Senado at mailigaw na naman ho ang investigasyon dito sa mga maanomalyang flood control project na to. Ma-delay, di mapag-usapan, mabaon silimot sa isip ng ating mga kababayan. Ito ang sabi nitong si Ping Lacson base dito sa kanyang pinaka-uling interview siguro ito kung ano man ang naging panayam sa kanya ng mga bayarang mainstream media. Lahat may posibilidad dalawa lang yung tatawid papuntang minority. Malay mo, over the weekend, mayroong magsimba tapos makarinig ng sermon ng pare o magbago ng isip. Wala yan. Ito talaga sila. Huwag na kayong umasa. May prinsipyo at paninindigan at tayo naniniwala. Kung may pananagutan dito sa mga maanomalyang flood control project, sino bang kandidato ng alyansa ng mga magnanakaw? Sino ba mga kandidato nila nung nagdaang eleksyon? Tanungin natin si Sendante. Sendante, sino yung mga kandidato nilang nanalo noong nagdaang midterm election na ngayon takot na takot sila dyan sa investigasyon ng Blue Ribbon? Sino-sino yung mga kandidatong nanalo ng administrasyon na to, ng mga alyansa ng mga magnanakaw? Kasama ka ba? Hindi ko alam. Kasama ba si Ping sa alyansa? Sinasabi ni Senator Rodante na kung saan? Di umano. Isa sa mga direktang nakinabang. Doon sa pagbabayad kay na Andrew, syempre, di ba? Di galing akin yan. Galing kay Senator Rodante Marcoleta yan. Kaya para dito kay Ping Lacson, kalmahan nyo lang. Sit back and relax. Ika nga, di ba? Pumunta ka, dumalo ka sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung the math is not matting, the math is not adding up. Ilabas mo lahat ng punto de vista at galing mo. Pag mag-iimbestiga na itong si Senator Rodante Marcoleta, okay? Susunod tayo. Madami-dami to, kailangan na natin tapusin to dahil napapaniso yung mga yung mga post na to, kailangan malaman ito ng ating mga kababayan. Base dito sa post ng 1PH, kinwestiyon. Naku, matindi to. Kinwestiyon ni Tito Soto ang plano ng bagong Senate Blue Ribbon Committee na bumuo ng subcommittee para ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control project. Ito ay matapos ihayag ni SP Alan Peter Cayetano na magpapatuloy ang pagdinig sa Huwebes at maglalabas ng notice si Sen Rodante Marcoleta sa Lunes. Ayon kay Soto, hindi umano legal ang pagbuo ng subcommittee kung hindi ito ginawa sa plenaryo. Wala nang ginawang tama, pambihira. Di gawin natin sa plenaryo. Paano mag-create ng subcommittee na hindi sa plenaryo ginawa? Not legal, ani Soto. Siyempre, takot yung mga yan yung mga kasama mo dyan, bendalo nga ginagawa Yung ano na yan, para naman sa for greater good, ika nga.
Di ba? Kung sakaling magpatuloy ang investigasyon ng mga maanumalyang flood control project, ano to? Ano ba na may subcommittee? Merong anong illegal doon? Pambihira naman o. Oh, ano? Alam ko na plano mo. Kung sakaling mapag-usapan sa plenaryo, mag-walk out na naman kayo. Ano kayo mga siraulo? Ano lang yan? Papunta ka pa lang. Oh, Tito Sen. Hindi legal ang subcommittee ng Blue Ribbon. Pambihira talaga. Dito naman tayo. Nagsagutan na magkapatid. So close na kayo ulit. So batin na kayo. Ano ba pinag-usapan nitong dalong sintu-sintu na to? She should fire her staffer who give her that information. Naku, matindi yan. Ito ba yung no election sa 2028? Stop niya ang sisantehin niya. Ay, galit si Atsing. Galit itong si Ating. Yari kayo dito. Bangag, narinig mo ba yan? Sisantihin mo daw yung tauhan mo. Ito. Sen Aimee versus PBBM. Bumelta si Sen Aimee Marcos sa pahayag ng kanyang kapatid na si Pres Bongbong Marcos ukol sa aligasyon ng umano'y charter change effort. She should choose her source of information better. Naunang sinabi ng Pangulo laban sa Senadora. Ang nakarating sa kanya ay fake news, malinaw sa video at speech ko kung sino-sino ang nasa meeting. Tugon naman ni Sen Aimee. Matatandang may presentang video presentation ng Senadora tungkol sa umano'y pagkilos ng administrasyon upang hindi matuloy ang 2028 election at magkaroon ng term extension. Naku, yari ka dito. Paano fake news? Paano hindi totoo? Kung umamin na si Soto at Ping Lacson. Diba? Ito talaga, magkapatid talaga na to. Mag-uusap nga kayo. Magkakulay lang naman kayo Ito, rekta ho tayo, continuation ho tayo sa mga punto de vista ng ating 110% sinusuportahan Senator Dante Marcoleta. Mabigat po itong mga pangyayaring ito, Sen, ano ha? Ang taong bayan tuloy, kung makikita nyo ngayon sa social media, mga reactions nila, parang yung damdamin, nagpupuyos yung damdamin siya Parang gustong sumabog ang kalooban. Hindi natin sila, ini-instigate, ini-explain lamang natin. Lahat kasi magkakatugma Pati yung simpleng motion ko na i-amend namin ang Senate rules. Opo. Para sa ganun, sa mga pagkakataong yung physical na presensya ng isa sa amin ay wala. Halimbawa, nasa Amerika siya, kagaya ni Nelson, nasa Amerika yata, kaya tayong dalawa lang ngayon. Pero gustong-gusto niya halimbawang makihatid sa usapin na to, yes po, pwede siyang mag-zoom. Di ba? Talagang ayaw na ayaw nila. Kung kinakailangan mag-walk out sila, wag lang matuwa. Kasi sila na yung nagsabi, kaya nyo sinusulong yun dahil gusto nyo makapag-participate si Senator Bato. Ano nang masama? Senador naman yung tao, di ba? Bakit sila nung sila? Nung mga nakalipas na panahon. Halimbawa, ito si Ping. Ito si Ping. Wala na talagang Sen. Ping na lang. Ayos yan. Suportado natin yan. Hindi na senador ng mga oligarko, si Ping Lacson. Kaya magkalinawan ho tayo. Ang mga oligarko, ang bata nila sa Senado, si Ping Lacson. Ang bata ng mga ordinaryong Pilipino sa Senado ay si Senator Dante Marcoleta. Ito ay labanan ng mga oligarko at ng mga ordinaryong Pilipino. Ngayon kung feeling nyo inaayunan nyo si Ping dahil veterano, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang nasa likod ho ni Ping Lacson ay mga oligarko. Okay? Magkaliwanagan ho tayo. Itong mama na to, ang nasa likod nito, sambayan ng Pilipino. Sino magbebenepisyo pagka kung sakaling nagtuloy-tuloy ang hearing at napanagot ang mga mastermind sa mga maanumalyang flood control project? Mga oligarko? Mga politiko? Hindi. Ikaw, ako, lahat ng nanonood ng video na to. Yan ho ang atin na tinatayuan dito sa PHFD. Hindi naman para dito sa mama na to. Pwede naman siyang manahimik. Senador naman siya. Kung pwesto lang ang kailangan niya, di manahimik na lang siya. Pero hindi ho yun. Kasi binigyan siya ng mandato ng sambayan ng Pilipinas. At yung mandato na yun ay talagang isinasabuhay niya, yung oath niya. Diba? Isinasabuhay niya.
talagang ika nga, yung trabaho niya, ginagawa niya ng mahusay. Walang delay, walang chebureche, walang kung ano mang kalokohan. Kung ano ang kanyang sinumpaan na dapat para sa sambayan ng Pilipino ang kanyang gagawin dyan sa Senado, yun ang ginagawa niya ngayong mga panahon na to. Kanino kayo papanig? Dito sa mga aso ni Marcos Jr. na alam naman natin ay nasa likod ay puro mga oligarko? O dito sa mga ginigipit na ang pinaglalaban lang naman para sa mga ordinaryong Pilipino? Sige mga kababayan, tanongin nyo yung mga kaibigan nyo. Simple lang ho. Pag nanaig, itong si Tuta Soto, Ping Lacson, at yung mahilig mang 11 dyan sa Senado, ang kinakampihan nyo dyan, mga oligarko at mga magnanakaw na politiko. Bakit ko nasabi yan? Ba't mo nasabi ang PH? Hindi natin sinasabing magnanakaw yung 11 ha. Ang sinasabi natin dito, pag kayang naratibo nilang nananaig ho ang kapakanan nitong mga magnanakaw na politiko na to. Ang gusto kasi nilang mangyari, walang hearing eh. Tinengga eh. Partial committee report daw, pirmahan muna bago mag-hearing. Ano yun? Hearing. Maraming gusto magsalita, pagsalitain. Pambihira. Pati sa Interparliamentary Union eh. Dahil sila yung nagpupunta ron. Alam mo yung Interparliamentary Union, ito ay world body. Ako nakapag-ano na rin ako ron eh. Nakapunta na ako ron, nakapag-attend ako ron. At mula yung mag-attend ako ngayon, kauna-unahan at kahuli-hulihan. Nangako ko sarili ko, hindi na ako mag-attend dito. Walang kakwenta-kwentang puro ano lang pala yun. Ganun ba? Puro ano lang, puro yung talagang parang publicity. Pero naman ako naman dahil tinutupad ko ang tungkulin ko, may kwento ko lang ng konti. Yes po. Pinagandaan yung mabuti. Merong 3 resolution kasi doon. Opo. Sabi ni GMA, kasi doon niya ako pinapunta, ako kasi lahat ng gagawain ko talaga siniseryoso Yes ko. po. Dinelegate ata kayo dun sen, ano? Parehas kami ni Senator Rodante Marcoleta. Lahat ng ginagawa natin, siniseryoso natin. Yun no tayo dito sa PH update. Di ko alam yung ibang mga kung nagsiseryoso ba sila dahil sa ang tawag dito, dahil sa maleta, dahil sa envelope o dahil sa ano. Merong mga motivasyon eh. Pero tayo dito sa PH update, naniniwala ang mga motivasyon talaga nitong mama na to para sa sambayan ng Pilipino. Kaya suportado ho natin yung si Senator Rodante. Kailangan natin iparamdam dito sa mga senador na to na nasa likod nyo kami. Kaya talagang minamayat-maya ko na sinasabi na suportado kayo ng sambayan ng Pilipino. Para lumakas ang loob nila. Sa gayong paraan, hindi sila malungkot. Hindi pumasok sa isip nila na parang nag-iisa naman kami dito sa laban na to. Iparamdam ho natin yan na nasa likod tayo nitong ating mga magigiting na senador. Sa paanong paraan? Share niyo ho itong video na to. Maraming Pilipino makakapanood, marami sa ating mga kababayan na makakakita kung anong pinaglalaban ng mga individual na to dyan sa Senado. Yun ho talaga. Mas maraming susuporta, mas maraming makakaintindi at maiintindihan ng ating mga kababayan na talagang panggigipit ang ginagawa ng administrasyon ng bangag na to. 3 yung resolution. Opo. Isa lang ang natalo tayo, yung 2 na ipanalo ko. Alam mo kung bakit yung isa hindi ko na ipanalo? Nalate ako kasi kinakailangan magpunta ka sa napakaraming Doon lang pala kayo natalo, nalate ka kayo. Pagkatapos, pag upo ko pa naman ganun, tapos na. Nagbotohan na Pero pala. yung watawat nila, yung banner na kaganon pa. Opo. Alam kong bumoto itong katabi ko. Yung katabi ko, Algeria eh. Teka muna, sabi ko, tapos na ba? Yes, kanya. Bakit ka ako tumaas against Philippines? Wala ka naman eh. Andito na nga ako eh. Nahuli ka, sabi niya. Doon lang ako natalo. Ayun, Pero ayoko na. Dahil yung pagtatalo doon, parang ano lang eh. Parang pag-uusap lang na... Hindi nyo ba pwedeng i-delegate yan, Sen? Ako na lang papuntahin nyo pag mayroong mga Interparliamentary Union meetings? Hindi ka siguro papupuntahin din dyan. Kasi, bakit ka mo? Opo. Mas magaling ka sa kanila dyan. Yun lang. Baka hindi ka papasukin. Saglit lang tayo, Sen. Magbe-break mo tayo. Tuloy! Binabanggit niyo po kanina, ngayon may mga aktibong senador, kasama niyo po ngayon sa Senado, na tila yata noon sa mga nakalipas na kongreso, ay sila mismo ang nagsusulong na magkaroon din po ng ganitong pagbahagi o pag-participate ng mga kapwa nila senador na hindi makaka-attend sa mga pagdinig. Tama ka dyan. Yung binabanggit ko kanina, at bago tayo nag-break para sa mga advertisements natin, si Ping,
ipinakikiusap niya Mm. na si Antonio Trillanes ay makadalo, makapag-participate mamagitan lang ng teleconferencing Opo. dahil sa senador naman siya at importante naman ang kanyang pakikisama sa pagtalakay ng mga usapin. Nung time na yun, ng nakulong senador. ata si Trillanes, ano po? Nakakulong nga Yes eh. po, opo. Kaya nga nabanggit ko yung IPU, hanggang doon ipinarating yun. Oho. Ayun, kaya ko nabanggit lang yung IPU sapagkat yung pakiusap na yon, yung resolution na yon, Opo. umabot hanggang doon. Anong ibig ko sabihin? Talagang seryoso nilang ginawa na ipakiusap kahit nakakulong ang isang tao, Oho. makadalo man lamang siya kahit teleconferencing lang. Again, meron din naman nakiusap din kay Laila de Lima. Opo. Nakakulong din siya ron. Opo. At ang nakiusap naman doon, si Senator Kiko at saka si Senator Ontiveros. Opo. Sa mga tweet, sila, nauna nilang nakilala yung kahalagahan ng pagganap ng tungkulin ng isang senador kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing kung yung kanyang physical na presence ay hindi talaga magkakaroon ng katuparan dahil nakakulong ka nga o maring nandun ka sa isang lugar, ganon. Opo. So, noon sila okay lang. Pwede nilang ipakiusap yun. Pwede nilang ilaban yun. Pero kung nung kami na, aba, ganun na lang ang kanilang pagtutol. Sukdo lang mag-walk out. At saka hindi lang karaniwang pagtutol. Opo. Kung kinakailangan magsipag-walk out sila para lang mawalan ng saysay yung aming ginagawa, ay nakita mo na kung asa ng, di ba double standard tong ganito? Oho. At meron pang yung unang may sinabi lang ako na wala namang kinalaman dun sa maring pag-attacking personal sa mga kasama ko. Oho. Dahil ang pinag-uusapan lang namin yung rules na kung saan yung pagtatalo napunta na lang doon sa dalawang section na aming pinag-uusapan. Oho. Yung section 24 at saka section 131. Opo. Sabi ko, nung humaba eh. Kasi tayo dito, tayo doon. Pinipilit ng usa. Hindi kailangan tayo sa Committee on Rules. Opo. Ha? Sabi naman nung isa, hindi kaya nga nandito na si SP, siya na ngayon tumayo para ipakiusap sa atin if we can take up this issue in plenary today. Ayun. Kasi wala pa nga committee on rules eh. Alam mo, Jen, tinitingnan ko sila eh. Dapat doon lang nakita na yung katwiran na dapat wag na silang magreklamo. Bakit kamo? Kung sila'y matagal na sa Senado, lalong-lalo na yung tumagal at tumanda na dyan, hindi ba nila alam, Jen, na yung plenaryo, yung floor, Opo. is the highest governing body? Yes. Ang ibig sabihin, kaya niyang i-override kahit ano yung nangyayari Kahit sa ano mga mga committees. committee. Yes. Ang totoo niyan, kapag pinagkaisahan namin na isuspende yung rules, magagawa namin because it is a plenary action. Oho. Sabi ko, nagtataka ako. Ba't hindi nila makuha yun? Ay, matagal na sila rito. Ako alam naman na nila yun, oo. isa lang ako doon sa mga ngayon lang napunta ron. Pero naintindihan ko, yung parliamentary practice. Oho. Di ba? Oho. Ngayon, tayo dito, tayo doon. Pinipilit nila yung Section 24. So, namagitan na rin ako. Sabi ko, ganito po yan. Ito po kasi Section 24, kung titingnan ninyo, is a general provision. Yeah, general provision. Opo. Ito pong 136 ay special provision. Special provision. Alam po ninyo, kako, sa prinsipyo po ng batas. Ito po yung principle. Hindi na kailangan debatihin ito kasi kung pareho tayong abogado, Magkakaintindihan magkaintindihan na kayo, tayo. opo. Sabi namin sa mga abogado, the special law will always prevail over a general law. Tapos na yun eh. Tapos na. Makikipagdebate ka pa sa akin. Okay, yun po akong problema kung wala po tayong legal background. Aba, nagalit sila. Parang minamaliit nyo daw yung kapwa yung Minamalit nyo senador. pa. Sabi ko, ma'am, please, sabi ko pa, Oho. do not make a conclusion like that. So ito, pinalilitaw nyo lang po talaga, hindi po nyo nakita yung distinction. Okay na po ako kung hindi po tayo magkaintindihan dito. Oho. Sabi ko ganyan, bago pa nangyari yun, tumayo yung isa rito eh. Ad hominem. Ayun, yan na nga po. Oh. Sabi ko, paano kaya, alam niya kaya kung ano ibig sabihin ng ad hominem? Gusto kong bigyan ng halimbawa din, ano ba ang ad hominem? Oho. I-define muna natin, ang ad hominem ay isang sitwasyon na kung saan may pinagdidibatihan kayong isang subject matter. Opo. Di ba?
Halimbawa, kamukha nung nangyari. Ayan, opo. Yung motion na sinabi ko na pwede po bang susugan yung Section 41B. Oho. O, yung Section 41 kasi A, B lang yun eh. Oho. Section 41, paragraph A, paragraph B. Oho. So sabi ko, dadagdagan ko sana ng paragraph C. Letter, yes po. O, di, ang pinag-uusapan namin ay yung aking motion na sususugan yung Section 41 ng aming Senate Rules. Yun ang subject matter. Pero wala po akong pinagsabihan na, ikaw ganito ka, ikaw ganito. Wala pong ganon. Ang sinabi ko lang, sabi ko, pag ganuhin po natin, nagkakahirapan po tayo kasi po, yung iba po walang legal background. I am articulating a statement of fact. Yes po. Wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi, Jen, imbes na yung pag-usapan natin, ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Pinersonal mo siya. Na may personal ka. Ayun ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yon. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon, magbigay tayo ng example ng ad hominem. Opo. Kung naghanda na yung pinahanda kay Director, kung pwede nating pagawa ngayon para sa mga kababayan Ipapakasitan natin. Ipapanood ba natin? Sige nga po. Kung, Nako, ito na yung mga ad hominem. Nako, ito. kung po pwedeng ipanoorin na natin direct, Panoorin kung natin okay yan, na direct. yung Yung video. inihanda ni Pogi. Ayan. Aha. Meron ba? Para i-example lang, ipanood natin sa kanila, Sen. Ito ho, lantarang ad hominem po ata ito. Example, ayan. Yan, oh. Yan. Oh. Paulit-ulit Ikaw na na. magbasa. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy po yung Senador Ontiveros sa Trillanes, Oo. pinagpipilitan yung kanilang opinyon, At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Yan, Oo, yan. sino yung Yan. sinasabihan? Senadora Risa Ontiveros po. Oo. Trillanes, oh. Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng ipis. Nako, yun ang ad hominem. Ito pala mahiling mag-ad hominem, itong ano na to, Eric Sylvester na to. Sabi ko naman sa'yo, Eric, dapat tumakbo ka ng pagka-senador sa Amerika, di sa Pilipinas eh. Pambihira. Ipis. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo lang, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ganun ang boses niyan. Napakinggan ko po yan eh. Oh, yan ang halimbawa, yan ang halimbawa ng ad Yan ang ad hominem. hominem. Yan talagang literal na ad hominem. Yan ang literal na ad hominem. Opo. At nakakalungkot, sa kanya pa nanggaling pala. Oho. Di ba? Ako ba nagsabi ako na gano'n? Hindi. Ako ay gustong tumulong sa ikatatapos ng aming pinagtatalunan. So I offer some kind of help na sana maintindihan nila. Oho. Oh. And, hindi ako nagtagumpay kasi hindi nila maintindihan dahil wala nga siyang legal background. Ngayon, daming Kinuha, nag-trigger sa kanila yun. ang dami namang mga abogado, lalo na yung mga pulpul na abogado na Opo. ayun, nagpilit merong nagpalitrato doon sa library yata, punong-puno na libro ng mga yung background niya puro legal books. Opo. O yan, kanya may legal background na ako. Alam mo, Jen, ito mga ganito, hindi nakatutulong para linawin ang isang napakasimpleng bagay eh. Hindi ba? Yes po. Sinabi ko lang na ito po ang baka makatulong po. Iwasan na po natin itong bahagi na ito kung tatanggapin po ninyo itong prinsipyong ito na sa batas po ay nangyayari. Oho. Hindi ka ganito. Ay, wala na po akong magagawa. Hindi po tayo magkakaintindi. Kaya pa nung tumindig si SP Alan, nung pagkatapos magsalita, meron daw niya kasi mga lingwahe, kayo mga abogado na kayo nagkakaintindihan, at saka lingwahe ng mga hindi abogado na hindi nyo naintindihan. Hindi, meron May mga ganun meron pala. nga sa amin, sila nga yung gustong-gustong magsalita dyan eh. Well, tama kayo. Merong magsasabi dyan, res ipsa loquitur, sabi niya. Ay, Sila pa yung nag-ano eh. Latin yan, oh. Pero ako hindi ako kumikibo eh. Oho. Sila yung nagsisimula eh. At saka gumagamit pa sila ng pagka nag-privilege speech yun dyan, ano? Oho. Lo and behold, ganyan eh. Kung napanood mo yung Ten Commandments dyan, Oho. parang nakita mo si Moses
na nakaharap sa Nile River. Yung Sa dagat na pula. ewan ko, dagat na pula yata. Dagat na yun, pula, ano? opo. Oh. Lo and behold, mga ganyan. Oh. Kaya, yan. Mr. Speaker, for the life of me, ganyan, ano? Oo. Talaga, napakahilig nilang gumawa. Sila yung mismo gano'n. For the life of me, Mr. Speaker, pray tell, Mr. Speaker, pray tell. Ba? Oo. Ayoko nang anuhin yun. Baka naman sabihin nila. Pero silang nagsasabi nun. Ako dyan, simple lang. Hindi ko sinasabing pray tell. Ang sasabihin ko lang, Mr. Speaker, can you explain? Yun lang. Kasi ibig lang sabihin, explain eh. Opo. Pero hindi sila talagang gumagamit sila talagang... Meron dyan, ano sabi nitong si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo nagsasalita dito. Wag ikaw nasa Senado, ikaw ay gumagawa ng batas. Think, di ho ba? Pinapaswelduhan po namin kayo para mag-isip, hindi para magngak-ngak at magdaldal. Pambihira pala mag-ad hominem itong si ano. Think, matindi pala itong si Eric Silvester. Ewan ko. Para ko kasi nararagdagan ng talino nila kapag gumagamit ng mga Okay lang Latin sa akin. Pero ang gusto ko sana, higit sa lahat, ang makaalam, ang makaintindi, yung taong bayan. Oho. Pwede mo naman sabing, Mr. Speaker, can you explain please? Oh, pakipaliwanag nyo Hindi, nga po, ang please. salita niya, Mr. Speaker, pray tell. Oho. O yan, nakatingin nyo ano, parang alam niya kung ano yung pray tell. Para bang kasi, well, hindi naman sa minamaliit Ba't kinakailangan ko pa sabihin, for the life of me, Mr. Speaker, Oho. lo and behold. Talaga naman. Ay, nako. Anyway, Sen, mayroon kasing ilang mga punto. Sabi, natawa ko doon sa, hindi pa rin natawa, kundi, ang sabi nila, ganito po, ba't ba naman kasi pinagpipilitan pa yan? Matagal na nga anyang naibasura yan. Hindi na nga niya pumayag ang mga naunang senador sa panukala na yan. Bakit ba ngayon daw, sa panahon ito, ipipilit parang gusto nating gawin na makapag-participate sila sa pamamagitan ng teknolohiya? Kasi nga, tayo na lang siguro ang ayaw gumamit at mag-take advantage sa makabagong teknolohiya. Ang siyensya, mayabong na dyan, di ba? Opo. Oo. Tingnan mo yung World Congress dyan. World Congress na to dyan. Oho. Pinagagamit. Huwag na tayong lumayo. Malayo pa yun eh. Malaki pa yun eh. Oho. Balingan mo yung House of Representatives dyan. Opo. Nakakaboto sila online. Kung minsan, halimbawa, hindi nakarating yung kasi buong Pilipinas naman yung nandun siya sa kanyang distrito. Gusto niyang bumoto. Gusto niyang i-register yung vote niya. Teleconferencing o kaya video conferencing. Pinapayagan. Kaya kamakailan lang, isang batas ang kanilang parang pinagbutuhan sa third reading ito o second reading. 255 ang nag-participate. Yung iba, online. Bakit yung mababang kapulungan pwede, yung mataas na kapulungan Hindi pwede. Hindi pwede. O bakit ang COMELEC ngayon pinapayagan online Voting. yung voting, yung balota mo, pwede kang bumoto online. Bukod doon, bago yung online na yon, merong mail voting. Anong ibig sabihin nun? Lahat binibigyan ng pagkakataon makapag-participate, makinabang ka sa gawain ng demokrasya. Kailangan ng tao makialam. Sa pagboto, kailangan kasi. So bigyan mo lahat ng pagkakataon. Kaso, ang sinasabi kagad nila, o kaya naman yun lang sinusulong yan, gusto niyo makaboto si Bato eh. Ang makikinabang na daw, kasamahan ninyo. Ano naman ang masama kung makikinabang yung kasamahan natin? Senador naman yun eh. O ano naman ano ba kasi ang kanilang pinipigilan doon? Kasi pag nakaboto si Bato, di ba? Makakatulong sa amin. Sa suma total, hindi pwede sa kanila. Ayaw nila yon. Siyempre Di ba? tututulan nila yun. O bakit nung panahon ni De Lima, panahon ni Trillanes, o bakit sinusulong nila yon? Bakit ngayon naman ay hindi pwede? So kailangan malaman po ng tao lahat ito. Para sa ganon, kayo po ang magpasya din. Kung tama ang ginagawa nila, ayun, bigla po silang umalis. Tama ba yung ginawa nila dyan sa palagay mo? Parang immature nga yun siya, no? Hindi Paano yun? Halimbawa, kung napakaraming bang kabataan, halimbawa, merong subject na sa mga eskwela. O kanya,
class, para makita niyo ang actual na nangyayari sa Senado, ang ating subject matter ngayon ay tingnan natin ang kanilang proceeding. Ano? Nako. Pagkatapos yun ang nakita, merong magtatanong sigurado, lalo na yung mapagtanong ng mga kabataan dyan. Lalo na ikaw, nung bata ka, tanong kaya palagi kang nakukurot ng teacher. Nako, talaga na mapipilitan Sabi niya, ma'am, ano po ba yung... Bakit po nagsialisan ng ganun? Ano sa palagi mo ang sasabihin ng teacher dyan? Baka sabihin, ilipat nyo. Huwag naman dyan. Mag-iba tayo ng channel. Baka Hindi siya magpapaliwanag Ay, doon kasi... hindi pa mali yun Hindi niya pwedeng anuhin kasi nakita ng mga bata di ba? Hindi ka naman pwedeng magsinungaling sa mga bata. Yun ay tuntunin, very basic yun. Nako. Malalagay pa ngayon sa alanganin. Ang mga bata ngayon, malilito. Akala ko po panonoorin natin. Ipaliwanag po ninyo ano nangyari. Bakit po sila umalis? Yun po ba'y gawain po ng Senado? Hindi ko alam, baka hindi makasagot yung teacher sa ganong pagkakataon. Nako. Gusto niyo ba makita? Meron pa rin mga sample ng mga itong ad hominem talaga. Ad hominem. Sige. Ipakita pa natin. Ito ang talagang literal na sabi ko, ad hominem talaga ito. Direct, ipakita pa natin. Yan. Ayan. Ito naman, ang kino-quote dito, Senator Erwin uli, sang-ayon po ko kay Tatay Diggs na si Kiko Pangilinan na yata ang Pinaka bobong. Bobong. Ad hominem yan eh. Ano ba naman to si Erwin? Pinaka bobong, abogado, sa balat ng lupa. Ad hominem. Sabihin mo, ad hominem eh. Oo nga pala. Hindi sa akin galing, ad hominem. Sabi niya, si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka-bobong abogado sa balat ng lupa. Kumpletuhin natin. Alam mo kung... Kasi yung sa social media, yan kasi mainstream media, naiintindihan ko naman kung bakit tinutut nitong si Sir Jen. Mainstream media target market niyan, di ba? Target viewers niyan. Ngayon, sa mainstream media, medyo nagpapaka-conservative yung galawan diyan. Pero sa social media, nakikita ng tao pagka pegi ka. Pagka pegi ka, may kalalagyan ka sigurado. Bakit ko lang pinaano yun? Opo. Hindi para kay Senator Kiko yun. Para lang malaman ng tao na pareho na sila ngayon sa minority. Magkakampi na sila ngayon, magkasama na. Hindi mo pwedeng balikan yung pinagsasabi mo sa mga kasama mo. Pagkatapos sasabihin mo na ako wala naman ako sinabing masama, ako pa yung nag-ad hominem, ikaw nga yung pinagsasabi mo. Yan ang pinakamabuting halimbawa ng ad hominem. Yan ang talaga. At ngayon, nakisama ka pa sa kanila. Hindi ko malaman kung paano nangyari yan eh. Bagamat baka sabihin katuran, hindi pa ako senador nung panahon na yan eh. Walang pinag-iba yan? Walang pinag-iba yan? Wala na bang iba? Meron pa Meron pa raw. Meron pa. Sige. Basahin natin. Madami yan. Yan. Baka naman inaprubahan ng mga kasama ni Kiko Pangilinan, mga sandabukal din ng mga pulpol na senador. Ad hominem na naman yan. Ito talagang si Erwin Tulfo. Yan ang mga banat mo. Ad hominem yan. Yung mga pinagtatanggol mo, ngayon naman, yung mga binabanatan mo dati, ngayon naman ginudiyos mo. Yan ang problema pagkakasama ka sa maletagang. Example, ito kung paano mo sasabihin ang isang bagay. Diyan alam mo, siguro makakapagsalita ka ng isang bagay na halos ayaw mong sabihin kung galit na galit ka na. Totoo yan. Yung punto na talagang sasabog ka na eh. O kaya naman, wala ka nang magagamit na ibang talata o ibang salita sa diksyonaryo, kaya napilitan ka na doon. Ibig sabihin, hindi basta-basta na gumagawa ka ng ganyan eh. Yung pagpipigil, yung kabutihang asal, palaging nasa atin yun dyan eh. Opo naman. Hindi ka basta-basta magbibitaw ng ganong klaseng mga pananalita, kagaya ng binasa mo. Kung yung pagkatao mo ay ganap. Di ba? Magmula sa pagiging bata mo hanggang sa lumagay ka sa katayo na yan, dapat
Oho. ay marami kang dinaanan para sa ganun ay mapigilan mo sarili mo na magsalita ka ng mga bagay na ganun. Oo. Kahit pa, galit pa, kahit pa sa anong sitwasyon, hindi mo dapat sabihin yun. Ano, O lalo ngayon. Paano ngayon kung tanungin siya? Oho. I-reconcile mo nga yung sinasabi mo ngayon Oo. at saka yung pinilit mo pang sumingit habang nagsasalita ako. Oho. Sino ngayon ang nagsasalita ng ad hominem? Mabuti na lang nakakuha. Meron pa ba? Meron pa yata. Meron pa ba? O, sige nga. O. Pag ikaw nasa Senado, Ayan. ikaw ay gumagawa ng batas. Think, di ho ba? Pinapasweldohan po namin kayo para mag-isip, hindi para magnaknak at magdaldal. Masakit ang mga salitang Masakit. yan. Oo. Yan talaga, ad hominem yan eh. May pagkakups talaga tong si Erwin Tulfo, no? Siguro naman ay nakakalap tayo ng napakarami ng ad hominems. Yan ang mga Halimbawa po na mga kababayan, halimbawa lang po ito na ipinakikita namin, huwag po ninyong gagayahin. Mga Wag, kababayan. Wag yan. Wag yung gagayahin niya, mga kababayan. Po ninyong gagayahin. At alam po naman namin na hindi nyo gagayahin. Yan. Pinakita lang namin kung paanong siya mismo na tumayo na ad hominem na siyang ad hominem, pero siya po ang pinanggalingan ng maraming ad hominem. Yan po ang gusto lang naming sabihin sa inyo. Yan. Ako, Sen, kasi basa ko ng sitwasyon na yan, parang naghanap lang sila ng dahilan para mag-walk out. Parang pinlano talaga ata nila, no? Bago pa lang ata yun, para maghanap tayo ng chance, timing, para makapag-walk out sa pagkakataon. No, pero itanong mo sa akin yung ano bang epekto nun? Ay, pag-walk out nila. Ano nga po ba ang naging epekto nun? Nagtagumpay ho ba Hindi, sila? katulad ng halimbawa, pinagalimbawa natin kanina, merong isang classroom ng mga estudyanteng nakapako yung tingin nila sapagkat ang pagkakaalam ng teacher, ito'y kailangan nating igalang ito. Opo. I-emulate natin itong mga taong ito sapagkat sila'y tinatagurian nating mga honorables. Opo. Yan ay ibinoto ng taong bayan. Yan ang maglilingkod sa atin. Opo. Kaya pakinggan ninyo ang kanilang mga sinasabi, pati yung kanilang pamamaraan ng pagsasalita, ano? At yung kanilang decorum. Yan, opo. Marami po kayong matututunan dyan. Oho. Pagkatapos nagsigawan at sila'y lumabas. Oho. Anong halimbawa ang ibibigay mo Oho. sa mga bata? Oho. Oh. Eh, mukhang bad example po yun. Hindi magandang halimbawa yun, Sen. Oo. Pero nagsimula kami dyan, ha? Nakita mo naman, May 11, nauna kong ipinropose yung amendment. Oho. Ang usapan nga, i-repair sa Committee on Rules. Nagkataon naman kasi na nag-organize pa lang sapagkat, di ba, we declared all positions vacant, including the chairmanships of the committee. Yes po. Ngayon, sabi nila, wala pa naman committee, paano ngayon ganyan-ganyan? Kaya nga po ni Alan Cayetano, ako na po ang nagmo-motion ngayon, i-take up na lang po natin dito sa committee. Oho. Dito sa plenary. Oho. Sa committee kasi dyan, karaniwan, ito sa pag-attend ko ng committee, ando ng chairman, komisyon may kasama siya, 2, komisyon naman isa lang. Minsan nga tatawagan ako Opo. Sendante, pwede bang bumaba ka rito? makapag-ano, Yung mga kaibigan natin. Oho. Hindi ko ma-start ito, wala akong quorum Tama naman yan. Bumaba ka lang rito, tulungan mo lang ako para sa quorum. Quorum lang Opo. O sige ka ako. Pero ano kung muna nandun na ako, magpa-participate na rin ako. Ay, siyempre naman. Oho. Hindi pa ako nakakatagal, boss. Puntaan mo rin ako dito, malapit lang yung ano. Wala rin akong quorum. Oho. Sa mga katwid, ang gusto ko sabihin, sa committee, pangkaraniwan, 2-3 lang ang nandun. Opo. Samantalang ito, plenary ito, nandun kami, halos lahat nandun kami. 23 po kayo nung pagkakataon na Oo, yun. sabi ni Alan, SP Alan, Opo. dito na po natin pag-usapan. Oho. Bakit nagalit lahat? Hmm. Hindi po ba kayo nakahanda makipag-usap, makipagdebate sa amin? Kaya nang pinipilit ko sabihin, bakit po ayaw yung pag-usapan natin? Oh, kung baga ganda naman pala ang puntos sumagot nila. ka agad ito. Oh. Why are you very in a hurry? Ganun, Yan, ano? oo. Iba pa yung Islamist Amerikano lang. Amerikano yung accent, di ba? Amerikano yan eh. Ano yan? Oho. You're very in a hurry. Yeah. Para daw nagmamadali kayo. Kasi daw, Hindi ba, pagka naman impeachment, hindi ba sinabi ng Constitution, forthwith? Hindi naman, batayin yung madaliin. Ganun na naman sila Oho. Pero ito, minamadali namin, nagagalit.
Aha. Pagka impeachment, forward. Aha. O sala sa init, sala sa lamig eh. Aha. Paano ang kanilang paniwala, gagamitin ni Bato. Gagamitin ni Jinggoy kung sakasakali, gagamitin ko pag makulong kami lahat. Palagay mo nang ganun nga intensyon namin. Palagay mo lang. Aha. Bakit masakit ang loob nyo? Pareho naman kaya namin kayong senador. Totoo naman. Hindi, sagutin ninyo, bakit masakit naman ang loob nyo? Kung nagamit ba namin, hindi ba kayo masaya? Oo, masaya kami kasi kahit nandyan kayo, nakakasama pa rin namin kayo sa pagtalakay ng magagandang mga panukalang batas na alam naman natin na para sa ating minamahal ng mga kababayan. Di ba dapat ganun ang sagot? Hindi. Pero parang hindi sila masaya. Pagkagamit mo ba kay ganyan? Kaya ba ninyo minamadali dahil alam nyo, meron nang ikukulong sa inyo? Isipin mong klase pangangatwiran yan. Halatang halata eh. Aha. Ayaw Pero nila sa kasi- totoo lang, mabait lang kami eh. Alam mo kung bakit? O bakit po? Kung pinaresto namin, nasa ano namin eh, nasa rule namin Nasa eh. rules yung nga po pala. Ayaw lang namin yung yung humaba lang ang Magiging usapan. confrontational pa eh. Tama din naman, ano? Oo. At least malumanay din naman si SP Alan, you know? Baba naman ano yun eh. Kung pinag-uusapan siguro, kung nakaklase ko sa Harvard, yung meron kami subject doon The Art of Negotiation. Baka personor si Alan doon eh. Ganun, no? Talaga negosyador pala si Alan, ano? O yan, ganun naman dapat. As the President of the Senate, hindi lang naman yung majority ang Totoo po naman, inaalala opo. mo. Pati minority, lahat yan talaga. Opo. Presidente ka ng buong Senado, so extend mo rin yung kamay mo sa minority. Hindi lang naman, makiling ka, majority tayo. Pero huwag mo rin silang pababayaan. Ganun naman yung Sa Presidente Kamara ng sa di ba Senado. nung naging SDML kayo, ganun din naman eh. Di ba yung mga makabayan block na, kinakaibigan yun eh. Kasi parte ng deliberasyon yun eh. Di ba? Oo, lahat naman sila. Magmula kay Saturo Campo, Ayan, opo. Crispin, si Lisa Masa, Yan, mga kaibigan, si Teddy Casino, si Ka Beltran. Puro kaibigan ko yung mga yun eh. Oho. Ganun talaga. Ay, naku. Anyway, saglit lamang po. Ayun na nga mga kababayan, kala ko tatapos na tayo dito, magpa-part 3 pa pala tayo. Anyway, dyan naman ho gumaganda at talagang nagiging siksik ang talakayan dyan sa saganang mamayan. Napakarami ho kasing dapat talakayin talaga ngayong mga panahon na to. Kaya di ho tayo nagtataka kung bakit talagang medyo mahaba ngayon ang programa nitong sila Senator Rodante Marcoleta at itong si Sarchan dyan sa saganang mamamayan. Tuloy-tuloy lang muna tayo sa pagsuporta kay Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Rodante Marcoleta at lahat ng pinupustura na ikulong ng administrasyon na to. Kailangan ho nila ngayon ang suporta ng bawat isa sa atin. No, suportahan ho natin. Kailangan yan. So Luis, mag-ingat ho kayo lahat. Manlat ang Pilipinas.